Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto en punto. 6:02. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Magiging bahagi ng House Prosecution Panel sina incoming Party List Representative Laila De Lima ng Mamamayang Liberal at Attorney Shell Jokno ng Akbayan kaugnay sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Tinanggap po nina De Lima at Diokno ang imbitasyon ni House Speaker Martin Romualdez na sumama sa prosecution panel dahil sa duty at principle o prinsipyo. Sinabi ni De Lima na ang desisyon niya ay nakabatay sa duty at principle. Ayun na nga. Bahagian niya ito ng kanyang paninindigan para sa katotohanan, pananagutan at panuntunan ng batas sa iba't ibang administrasyon anuman ang kaugnayan sa politika. Sina De Lima at Attorney Chell ang bubuo sa 11 miyembro ng prosecution team dahil sa dalawa sa mga miyembro nito ay bigong makabalik sa Kongreso. Ito ay sina Albay Representative Raul Angelo Bongalon o si Jill Bongalon. Ito yung party list natin, di ba? Party list, oh. Pero tumakbo na sa distrito. Sa district. Na tinalo ni dating Tabaco City Mayor Crisel Lagman. Medyo masakit palang pakinggan. Ano? Paano? Tinalo. Naku po. Habang si Jensen Representative Loreto Acharon ay tinalo na nagbabalik na kongresista na si Sherlyn Banyas Nograles. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. Pagmaitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta na ba yung mga political analyst natin dyan? Napagod na ba kayo? Napagod na ba kayo? Nakakapagod din, ano? Diba? Yung bang nagkwento ka, ikaw yung nagbigay ng ganong analysis, may nakikinig sa'yo. Oo. May nakikinig sa'yo. Talagang matamang nakikinig sa'yo. Maya-maya, yung ikinukwento mo, siya na niyang ikinukwento sa'yo. Yung analysis Umikot? niya, inagaw na niya. Umikot. At parang Parang siya na. Siya na yung may-ari nung analysis mo. Oo. At ikaw
ikaw naman yung matamang nakikinig sa kanya. At pag ikinuwento niya yan, sasabihin pa sa inyo, at alam mo ba? Hindi lang yan. Ganun pa mga sasabihin sa iyo. Naman, dyan tayo magaling. Sabi nga, mga Pilipino, ang favorite pastime natin ay una, showbiz. Pangalawa, basketball. Pangatlo, politika. At magaling talaga tayo sa analysis sa politika. Kahit na basurero, ay magaling tumirada ng analysis. May mga analysis tungkol dito sa resulta ng senatorial elections. Nung binibilang-bilang natin kumbatsero kahapon ba yun yung makalawa? Parang ang lumilitaw pala sa administrasyon ay 5.5. May butal. Kasi yung isa, di ba, hati sila doon sa isa. Tama. 5.5 saka 4.5. 4.5, okay. So lamang pa rin ang administrasyon. Lamang pa rin. Kung tutuusin. At dito ngayon sa House Prosecution Panel, sa 11, 2 lang ang nalaglag. 2 lang pala nalaglag. Ibig sabihin majority pa rin. Yung mahusay na bagong kongresista, si Congressman Jinky Luistro. Panalo. Ayan, Congresswoman, congratulations. Dating Deputy Speaker Rani Abu. Oo, na dating nagbabalik din, di ba? Nagtangkang magbalik. Pero sabi ni Jinky, no way. Over my dead body. Ayun. Tingnan mo nga tapos naman. may dala-dalang balisong, ginaganon. Talaga. Matindi. At siyempre, hindi pa rin po nawawala sa huntahan, mga kababayan, yung susunod na eksena. Sino kaya magiging Senate President? Bakit? Ayaw na ba nila kay Senate President Jesus Escudero? Alam mo naman, kumbatsero, sa Senado, kapag may naipakita kang 13, pirma ng 13 senador. Unahan sa 13. Unahan sa 13. Tapos na sa'yo boxing. At saka in fairness sa mga senador, marami, yung mga Senate President noong nakaraan, mga gentleman yan eh. Ganun nakaraan. Ganun na, wala nang away-away na matindihan. Ang medyo naingayan lang naman ako kay Kuya Migs noong nakaraan eh. Kasi naiintindihan ko si former Senate President Migs Zubiri dahil may mga nangako sa kanya eh. May nangako. Si Bato nga umiyak pa eh. Di ba? Umiyak Tapos nung maghanap pa ng pirma, may pirma pala. Pumirma pala si Bato sa kalaban ni Migs. Kaya nga. Kaya naintindihan natin si former Senate President Migs Zubiri. Pero sa Senado po, sa totoo lang, historically, kapag tahimik lang. Pag nagkoko sila, meron na akong 13 dito. Sige, mag-speech na ako mamaya. Magre-relinquish na ako na. Magkagawa na ng eksena sa Senado. Ayos na yun. Basta't ikaw na lalo na kung dalawa lang, labanan lang ng dalawa. So ikaw na magiging Senate Minority Leader. So ganito gagawin natin. This is you. This is me. Si Jawo ba yun? Si Jawo. Parang si Senator Jawo yun. So yun po yun. Tapos maghahatian na ng committee chairmanship. Ay, akala ko kung ano yung sasabihin mong hatian eh. Buti na lang pala. Tinuloy mo kaagad. Committee chairmanship. At kapag may hatian na ng committee chairmanship, maghahatian na ng yun na. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa nagbibilangan kasi kumbatsero eh. Parang yung grupo ni Migs Zubiri. Ito po yung grupo ni Migs Zubiri. Migs Zubiri, Loren Legarda, Joel Villanueva, JB Ejercito, at saka meron pa isa Gatchalian. Si Sherwin. Sherwin Gatchalian, 5. Yan daw po ang magiging swing vote. Yan ang magsi-swing vote kung sino ang magiging Senate President. Sa kabilang banda kasi, nandun yung Chis Escudero di ba? Yung Chis Escudero, kasama niya si Jinggoy.
Kasi mawawala na si Tol eh. Oo. Kasi Oo nga pala. andyan si Balitang makatotohanan, balitang maaasahan, ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita, kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. araw po ngayon ng Thursday, 15 ng Mayo, araw ng sweldo 2025. Sa ulo ng ating mga ng ACS Balita, 20 pesos kada kilong bigas mabibili na rin ngayon sa 32 pang Kadiwa Center sa Metro Manila at kalapit lalawigan. Mga nagtapos sa K-12 program, maaari nang magtrabaho sa gobyerno. DA aalisin na ang MSRP sa karneng baboy. Vice President Sara Duterte, suportado ang panukalang batas laban sa political dynasty. Bangkay ng babae bumulaga sa tambak ng mga basura sa Payatas. At rapper na miyembro ng bagong gun running group na aresto ng PNP CIDG sa Malabon. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. Good news. Oy, sa mga walang pambili ng mamahaling bigas, andito na ang murang bigas. Pinalawig pa ng pamahalaan ng 20 pesos kada kilong rice program nito sa 32 pang mga Kadiwa Center sa Metro Manila at kalapit lalawigan ngayong araw. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, alinsunod ito sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na gawing accessible ang abot-kayang bigas sa mas maraming Pinoy. Giit ni Castro, ito ay hindi lamang pang-eleksyon tulad ng sinasabi ng mga kritiko. Dahil, oo nga naman, tapos Tama. na yung eleksyon. Dahil bukas na rin ang iba pang Kadiwa Centers na nagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas. Bukod sa Metro Manila, ang nasabing programa sa murang bigas ay sisimulan na rin ngayon sa mga lalawigan ng Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal at Mindoro. Samantala, umaasa si Jose Castro na walang magiging problema sa implementasyon ng 20 pesos per kilong bigas sa mga lugar na hindi kaalyado ng administrasyon ang mga nanalong kandidato. Dahil tandaan natin, ang serbisyo naman po, sino man po ang nakaluklok dyan ay para sa taong bayan. So hindi po dapat gamitin kung nanalo o natalo ang mga kandidato. Ito po ay para sa taong bayan. So dapat po sana ang lahat na maaaring makatulong sa kanilang mga constituents ay maging bukas ang kanilang isip at bukas ang kanilang puso sa pagtaguyod ng programang ito. Ang tinig ni Ganun Undersecretary sana Claire talaga. Castro. Hanggang yung totoong nangyayari, yung bang walang politika, walang kulay sa public service. Totoo yun. Hindi yung i-entertain mo lang yung mga bumoto sa iyo. Yung bumoto, o kaya naman kung batsero, halimbawa, itong programa na to, ang nakaupo, o magiging outgoing na, kasama sa 20 pesos na bigas, dahil mapapalitan na, pagdating ng bagong administrasyon, putol yung kontrata, hindi kami sasali dyan. Hindi dapat gano'n. Hindi kami kasali dyan sa 20 pesos na yan, hindi dapat gano'n. Dapat kung maganda programa, ituloy para sa pakinabangan ng ating mga kababayan. Ganon sana. Alas 6:28 ang ating oras. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Mas mapapadali na ang paghahanap ng trabaho ng mga graduate ng K-12 program. Ito'y makarang buksan ng Marcos Administration ang mga entry-level position para sa mga nakapagtapos ng K-12 upang mapalawak ang kanilang tsansa na makapagtrabaho sa pamahalaan. Sa bisa ng Civil Service Commission Resolution Number 2500229. Aba, May numero ha. may numero pa. May numero, ha? Ang mga grade 10 at grade 12 graduate mula taong 2016
maging ang mga nagtapos ng TechVoc o Technical Vocational Track na may TESDA NC2 certificate ay maaari nang mag-apply sa mga posisyong clerical, custodial at iba pang sub-professional works sa pamahalaan. Tingnan mo na yan. Maganda ito, kumbachero, ha? Nilinaw din ng Civil Service Commission na hindi nito saklaw ang mga posisyong nangangailangan ng partikular na college degree o mga profesyong may board exam. Ayun. So merong mga trabaho na kahit hindi nakapagkolehiyo. Ito ho yung binuksan ng pamahalaan ngayon. Merong mga trabaho na kailangan talaga college degree ka. Yes. May mga requirement na gayon. Sa pagiging mayor ba, kumbachero, governor, congressman, ano ang requirement? Basta able to read and write. Okay na, pwede ka mag-mayor, pare. Pero kapag mag-clerical ka, custodial sa gobyerno, kailangan at least naka grade to 12 ka. K to 12. Dapat graduate ka tapos ng ka ng K to senior high 12. school. Alam nyo na, ha? Mamili kayong trabaho. Clerical o mayor? Talaga naman. ACS Balita. Tanggalin na ng Department of Agriculture ang pinatutupad na maximum suggested retail price o MSRP sa karneng baboy. Ito kasunod ng naobserbahan ng ahensya na napakababang compliance ng mga tindero ng baboy sa MSRP. Ayon kay Agriculture Undersecretary Dante Palabrica, muling pag-aaralan ng ahensya kung paano maipatutupad ng mas epektibo ang MSRP at paano ito mas magiging kapaki-pakinabang sa consumers. Dagdag ng opisyal, asahan ang pagkakaroon ng mga pagbabago sa implementasyon ng MSRP sa karneng baboy sa mga susunod na araw. Doon lang sa pangalan kasi, paano susundin? Suggested nga lang yan eh. Suggestion nyo lang eh. Suggestion nyo lang ayoko na suggestion nyo. Hindi ba? Suggestion lang ito. Kahit sa mga nag-aaway eh. Talaga? Suggestion ko lang naman ito eh. Nagagalit yung isa at ba't mo kinuutusan? Hindi kita inutusan. Suggestion ko lang to. Ba't mo ako sinisigawan? Doon na lang tayo mag-aaway kasi sinigawan mo ako. Yun. Sabi na sa inyo eh. Alas 6:31 ang ating oras. Maayong buntag kaninyong tanan, mga Bisaya, mata na mabudiha. Gising na ba kayo? Suportado ni Vice President Sara Duterte ang panukalang batas na maaaring magbawal sa pagkakaroon ng political dynasty sa bansa. Ito ay sa kabila ng siya mismo ay mula sa angkan ng mga politiko. Ayon kay VP Sara, siya ang pinakamalaki at may solidong kredibilidad pagdating sa usapin at kung mabibigyan siya ng pagkakataon, siya mismo ang susulat ng batas. Ayon kay VP Inday, gugustuhin din niyang siya ang bumalangkas kung isa sa batas ang pagbabawal sa pagkakaroon nga ng dynasty. Sa katatapos na eleksyon, nadagdagan pa ang miyembro ng pamilya Duterte na nasa pamahalaan. Bukod kay VP Sara, manunungkulan si dating Pangulong Digong bilang alkalde ng Davao, habang ang Vice Mayor naman ay ang kanyang kapatid na si Baste. Nahalal naman ulit si Kong Paulo Pulong Duterte at anak nito na si Omar bilang kinatawan ng una at ikalawang distrito ng Davao. Susunod! Tito Boy! Nako, andito na, makakausap natin. Pagkalipas lang ng ilang komersyal, ang bagong halal na gobernador ng Sugbo. Tindi ha. Kaya medyo na-delay ba tayo, kumbachero? Hindi pa lumalanding yung aeroplano. Hindi pa lumalanding yung aeroplano. Ngayon, mukhang nakalanding na. Pwede na. Kaya makakausap na natin si Governor Pam. Si Governor Pam Bari 4. Abangan yan sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:33 na umaga. This time check is brought to you by Balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday. Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon,
All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Maayong buntag kaninyong tanan, mga Bisaya. Mata na mabuti ha. Gising na ba kayo? Nagpapangga pa tayo. Hindi man tayo marunong. Pero makakausap natin ang isang Cebuana. Ang isang giant slayer kung tawagin. Oo. Si Governor-elect Pam Baricuatro. Governor, magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Congratulations! Congratulations. Good morning, Katuning and Ka Jerry. Opo. Yung buntag sa inyong mga listeners and televiewers this Opo. morning. Yes, thank you po sa pagtanggap nyo sa aming imbitasyon. First of all, nabanggit ko na kanina, congratulations. Kumusta na ho? Pakiramdam nyo ngayon? Inasahan nyo po ba ang ganitong klase ng pagkapanalo? You garnered more than 1 million votes. Yeah, ay parang hindi pa nag-sink in. Talaga. But yeah, prepared to do the challenge and the job naman, but parang unexpected, unbelievable yung mandate na binigay sa akin. Oo, marami ho talagang nagulat. Kayo mismo sabi niyo unexpected. Pero sa analysis ninyo at sa mga kasamahan ninyo, saan nyo pwedeng i-attribute itong ganitong pagkapanalo ninyo, ma'am? Maraming factors, no, Ka Jerry. I think the people of Cebu gusto na talaga nila ng pagbabago. And also yung the Duterte factor. Also one thing, and also yung siguro acceptability na parang accept ako ng mga Cebuanos. Parang ganoon lang naman. Ang daming factors nga combination of factors. Sabi nga nila, you were right when you said no Dragon Slayer. Was it a Dragon Slayer? Yung parang David and Goliath. Giant Slayer, yeah. Giant. I think I had President Duterte as my silver bullet. Silver bullet. Opo. Okay, Governor, doon sa mga Cebuano siguro kilala naman na kayo kung ano ang background nyo, pero sa ibang parte ng bansa, mga nanonood sa atin ngayon, baka yung ibang mga taga-ibang bansa, mga Pilipinong nasa iba't ibang panig ng mundo ngayon, hindi kayo kilala. Ang isang background na nakita namin, binabasa, kayo pala dating stewardess. Totoo ba yun? Yes, Katuning. I was an OFW. I was based in Hong Kong and I flew with Cathay Pacific Airways for over 20 years. Pero kayo po ba, tama ba to? Kayo isang abogada rin? No, I'm not a lawyer. Okay. I studied political science and then I took law for 3 years, but I did not finish it because I joined Cathay Pacific. That time kasi usong-uso maging FA tapos ang daming nag-a-apply, konti lang yung na-accept. So parang I said I'll just fly for a couple of years and go back to my law school, but hindi na ako nakabalik kasi I enjoyed flying na. So ano po ang huling elective position na inyo pong hinawakan? Hindi ako, I was KB chairman when I was 16 years old, but after that, wala na akong, experience in a government elective position. Although I was appointed as a board of director, national level board director of Land Bank, Resource and Development Corporation. Yun yung last post. So ang huling position nyo pala, SK chairman pala kayo? Yeah, when I was 16 years old. I took up, And then but after I retired, I was appointed by the Duterte administration sa Land Bank as a board of director. Paano ho yun? Kayo po neophyte sa larangan po ng paggogobyerno. Ano po ang aasahan ng mga Cebuano po sa inyo? Clean and simple governance lang naman sa akin. And zero corruption. And of course,
yung promise ko no sa mga Cebuanos no, yung hospital yung uunahin ko kasi meron kaming problema dito sa healthcare. Access ng healthcare namin dito. Kasi parang napapabayaan ng previous administration. Opo. Oo. Kumusta ho ba yung Yun lang ibang naman. mga nanalo? Yung vice governor to provincial board members. Sa tingin nyo ba, majority ba kakampi ninyo? Makakatulong ninyo sa governance? Wala nga eh. Wala akong machinery when I ran, no? I had no mayors, no congressman, no barangay captain, you know? Wala akong machinery. So kaya nga sabi ko I want to be known as the people's governor. Kasi yung mga tao lang talaga nag-ano sa akin. Yung kagabay ko baga in my campaign. Grabe yun, ha? Wala kayong mayor, wala kayong Congressman. barangay chairman, wala hindi, that's Parang, Sa board member man lang. wala rin. Wala rin. Akong wala nga eh. Yeah, I was on my own when parang kay Duterte noon. Ganun yung na-style ko. Yeah, but I was I'm with PDP Laban political party. Pero gaano kalaki ang inyong ginastos dito sa election na to? You wouldn't believe it. It's if I cannot say the figures right now, no, but it's not what people are thinking it is. Kasi sabi nila if you topple a political dynasty, you need billions or at least like 500 million. But I want to assure you, it's not even that. It's probably 1/8 of what my opponent spent. Pwede bang Wala talaga ako. nahihirapan Clue. Wala kaming maisip na figure eh. Baka bigyan nyo naman kami ng clue. Clue. No, I don't think it's even na 1/8 lang eh ng sabi nila daw yung opponent ko spent around 500 million. I'm not even close to that, you know. Not even more than 50 million. Ganun ka. Nothing like that. No, nothing like that. Nothing exorbitant talaga. I can assure you. So, Sa laki- wala talaga. We were very stringent. There was no vote buying. I never bought any votes during the last election. Yung mga watchers lang talaga. And of course, yung mga tarpaulin ko, yung mga tao na mga volunteers, ang daming tumutulong sa akin. Meron pong, ito actually ay magandang pagkakataon para po ma-discuss natin to. Meron pong report na a few days before the elections, may isang survey firm na naglabas po ng resulta ng kanilang survey sa Cebu na nagsasabing 98% ng mga Cebuano ay boboto kay Governor Gwen Garcia at sa inyo wala pang 2%. Nabalitaan niyo ba 'yon? Yes, of course, I've seen it, no? Pero hindi naman ata reliable yung firm na yon. Oo, yung Parang, yung but I mean, if you look at the mission, figures now, obviously, it was a fake data. Oo nga. Oo. Grabe naman, no? Ito yung same firm na to, na December pa lang, parang na ako, 5%. But then, prior to the election, a few weeks before, Bumaba pa. nagiging 3.8, It's not probable naman, no? Pero sa ibang survey, ma'am, yung ibang mga survey ng mga more credible survey firms, anong nagre-rehistro sa mga numero ninyo noon before the elections? Before the election, there were already figures, yung mga independent surveys, no? Around 32%, yung sa akin. So, actually, I was like, I couldn't believe it, no? But looking at the figures during the election, yung results, no? Parang it was close to that pala. So, tama pala yun, ganong figures. Ito, But it was puzzling because earlier of the day, mga around 8 o'clock, may nag-release na na 1.4 yung million yung votes ko at sa kanya around 300. But a few hours after, nagiging 1.1 na lang ang sa kanya around 600 something, no? It's quite, the figures were, it was, something's not right. Yung na yun. But maybe my votes were just too high na hindi na talaga makaya ng whatever magic they were trying to do. Pero dito sa media account, sa KBP, ang
ang bago tumigil ay 1,092,525 votes ang sa inyo. Yeah. Si Gwen ay 750,102. Yung official ba, yung final, anong ang result talaga? Around 1.1 something sa akin, I don't have the figures here right now. But during the canvassing before I was proclaimed, I think it's around 1.1 and sa kanya naman of almost 700. Opo. Yeah, close to what you just said. Opo. Okay. Governor, meron pong mga programa ang gobyerno diyan na sinuportahan ni Governor Gwen Garcia, and one of which yung kaka-roll out pa lang na 20 pesos per kilo na bigas. Meron pong share ang local government sa gastos doon, yung sa subsidy. Itutuloy niyo po ba 'yon? So suportahan niyo po ba 'yon o you will stop it? Yeah, we'll see if merong funds pa yung capital, no, yung LGU. If I don't know if we have that funds, kasi if I have to believe talks, parang wala na daw pondo yung yung government. So I have to check and look into it. Kasi if wala, anong ibabayad namin, 'di ba? Pero I don't really think it's sustainable. May share Yung nga pala. programa na yun. May share nga pala ang provincial government Parang doon. kung di ako nagkakamali, kumbachero, 6 pesos and 50 centavos per kilo, Per kilo. ang subsidy po ninyo. So, as of today, hindi niyo pa masabi kung you will support it or not? Yeah, we'll see. If merong funds, then why not, di ba? Pero pag wala, we cannot spend what we do not have. So we will see kung anong situation, real situation. Kasi ang daming propaganda ng previous administration eh. Everything is about show. So hindi ko lang talaga alam what's really the reality. Opo. I have to look into it first. Ang sabi niyo nga ay zero corruption, tapos po ay yung healthcare, hospital, importante po yan. What else? Yes. Ang Cebu, napakaganda po ng Cebu. Pag may pagkakataon, lagi kami pumupunta ng Cebu because of tourism. Napakaganda po ng Cebu. Ano po ang mga nasa top of mind lang na mga programa po ninyo? No, we have to bring the investment corridor back to the province of Cebu. Kasi medyo ang baba ng per capita income namin. If you look at the data, it's 1/2 of the national average. So which means wala masyadong economic activity yung province of Cebu. So yun talaga. Yeah, we have to look into livelihood programs, no? Maybe we're thinking about micro manufacturing. Ihintayin po namin yan. Gano'n ang populasyon ngayon ng Cebu, Governor? I don't have the final data yet about the population. I will look into that, Kataning. Opo. Anyway, alam ko marami pa kayong asikasuhin, pag-aaralan. Tsaka ang galing nyo palang sumayaw, Gov. Ito tinitingnan ko sa You know TikTok. what, the strange thing about it, no, ang dami kong mga TikTok about my programs, but yung sayaw yung nag-viral. Kaya yun yung nakikita ng mga tao. But anyway, thank you for asking. Hindi pala. No? Well, Governor, nakikinig po ang ating mga kababayan, hindi lang sa Cebu, pati na rin po sa ibang panig ng bansa. Go ahead po, kausapin niyo po sila. And I think what happened in Cebu is worth emulating. Yeah. Thank you very much sa mga suporta ng mga Cebuanon and also the rest of the nation. Meron nga nagsabi sa akin, if I had the election outside of Cebu, I would have won already. So I really appreciate all the concern about Cebu, and I'm looking forward to make Cebu better, even better. Yeah, and thank you. Maraming salamat sa inyong taga-suporta sa mga Cebuanos. Opo. Thank you very much, Kataning. May pahabol lang dito, ma'am. Pasensya na kayo. Pahabol lang. One last pahabol question. Wala bang effort for the two of you, meaning you and Governor Gwen Garcia, to talk and of course magkaroon ng magandang transition? I'm open to it, really. I believe in collaboration talaga, but from her end, hindi ko lang alam, I cannot speak for her, but up to the last minute, she was filing disqualification case against me during the proclamation and canvassing procedure. So I don't know
kung ano talagang nasa isip niya. But for me, I'm open to it. Thank you. Yes, ma'am. Governor Pam Baricuatro, congratulations. Congratulations. And good luck. Mabuhay Thank po you kayo. po. Thank you so Thank much. you very much. Yeah, bye-bye. Si Governor-elect Pam Baricuatro ng Cebu. Ilang taon Wala na ba ba kung tayo- bachero si Governor-elect? Buti na lang ngayon mo lang Ngayon lang, tinanong. talagang hindi ko ayoko magtanong ng edad, lalo na sa babae. Magagalit ang mga kababaihan. But She was born she November. is turning 60 sa November. November 9, 1966. Hindi pala, 59 pa lang pala. Kung 1966. 59 pa lang siya sa November 9. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Dahil may share ang local government doon sa 20 pesos na bigas, kung sasabihin ng local Sa government 50, na wala kaming pera. Wala na kaming pera. Matitigil kagad yun. Ganun ba yun? Pero nung time ni Governor Gwen, nung itong bago mag-eleksyon, suporta talaga sila. At, Saka hindi lang sa Cebu, kung ba't wala meron siyang- pang sa Samar. wala siyang binabanggit na problema sa budget. Oo, kaya nga Kaya Baka nga. naman meron. Baka naman na Governor Baricuatro, pakicheck nyo mabuti. Kasi sabi nga niya, marami pa siyang kailangang malaman dyan. Yun yung populasyon ng lalawigan ng Cebu, siguro sa dami na ng mga numerong pumapasok sa kanila, pinakita ni UL dito, ilan? 3.3 million ang populasyon ng Cebu. Kung ba siya, tindi. Ang laki, ano? Ay nako, magandang umaga sa mga kababayan naman natin sa Nueva Ecija. Aha. Kumusta ba kayo dyan? Ayos naman daw, kumachero. Ayos. Happy raw sila. Happy. Happy ba kayo sa resulta ng eleksyon? Yun. O happy kayo dahil may eleksyon? Ayun. Ay pareho daw. Ang bantayan Talaga natin, naman. itong mga nanalo. Yung mga nanalo ay lalo na Dapat hinahanapan lalo na natin. yung gumastos ng malaki. Oo. Kabahan na kayo. Ako. Yung mga gumastos ng bilyon para lang po sa politika, sa posisyon sa gobyerno, medyo kabahan po tayo dyan. Di ba, Kuya Bong Aguilar? Kuya Bong Aguilar ng Evangelista, maganda morning. Si RD ng Department of Agrarian Reform, Jerry Mr. Cupido Asuncion, napanood din daw pala niya yung mga TikTok ni Governor Pam. Ganon. Maganda bang sumayaw? Magaling sumayaw? RD Mr. Cupido, magaling ba? Hindi, Pasado ba sa'yo? Si Governor, maganda rin. Oo, hindi naman magiging stewardess yan. So bagay, tanong mo kay Senator JB Ejercito. Tanong mo, kung Senator magaganda JB. kung magaganda ba yung mga stewardess. Oo. Magandang morning din sa kay Mayor Joy Belmonte. Mayor Joy Belmonte, pwede ba kaming magsumbong sa inyo? Mayor Joy? Hi, Mayor. Mayor Joy Belmonte, magsusumbong lang ako. Kasi nung isang gabi, Martes ng gabi, makipagklase ako kumbatsero. Napakalakas ng ulan, mga alas 8 pasado ng gabi. Napakalakas ng ulan ulit. Nadadalas na talagang malalakas na ulan. Ito po yung isusumbong ko sa inyo, Mayor. Napadaan na naman ako. Madadaan kasi ako dito sa mga bagong tayo na hindi pa mga tapos, na mga waiting shed. Sumasakit ang puso ko. Dito po Lalo na sa mga commuters na walang masilungan. Ito kumbatsero, hindi mo ba napapansin yung bagong gawang mga waiting shed na napakatatayog? Yun ba yun na? Waiting shed pala yun? Anak ng baka. Akala ko Tore, yung mga nasa Commonwealth na nakaganon. Oo, edi yan doon sa may malapit sa Ever, ano? Oo, yun. Ang laki nun malapit sa Ever. Ang taas-taas. Saan ka nakakitang waiting shed? Nasa ilalim ng waiting shed yung puro na nga kapayong yung nasa waiting shed. Waiting shed pala yun. Ayan tinan mo kung ba't yung waiting shed. Ayan na nga. Kundi ba naman talaga,
Hindi napakatayog po nung waiting shed. De syempre umuulan. Ayun, waiting shed nga pala humangin yan. lang ng konti kung batsero. Basa ka na rin. Basa ka na. Anong klaseng Mayor, pakipompiang nyo nga yung nagdisenyo niyan. At ang gastos pala dyan ay nasa 12 million per waiting shed. At hindi pa nga matapos-tapos hanggang ngayon hindi nila Kanino matapos. bang project yan? Ang may pondo raw po nito ay DOTR pero ang nag-implement ay Quezon City. Mayor, pakibugbog mo nga ng parang si FPJ. Dapat kapag waiting shed, hindi lang sa araw, kundi sa ulan. Baka ito pang araw lang. Baka pang araw. Kasabagay, baka pang araw lang. Para lang sa sikat ng araw. Pero kung batsero, sa totoo lang, kahit sa sikat ng araw, tatamaan ka na rin ng araw sa dyan. taas ba naman na yan? Isa lang po yan sa waiting shed. Isa lang po yung pinapakita namin. Meron pang iba. Ganyan din po katatayog. Ano ba naman, nagbigay nga na example si Bailon ngayon Sabi ni Bailon ngayon, kapag ikaw ay may dalang payong, may dala kang payong at umuulan, kung maaari yung payong nakasayad na sa ulo mo. Ilalapit mo sa ulo mo. Alam naman magpayong kang malakas na ulan, tataas mo yung payong na gano'n na mataas na mataas. Basa ka rin. Ito po yung ginawa nila sa waiting shed kung ulan ang haharangan nila. Anak ng Nung baka. una ko kasi mapansin yan, hindi ko inakalang waiting shed yan. Akala ko mall. Magawa ng bagong mall dyan. Ito po pala, Mayor Joy, ay may sulat pala ang DPWH sa inyo. Na sinasabi na hindi lang yung design kundi yung kakainin na espasyo sa pinalapad na kalsada. Pinalapad mo yung kalsada tapos kakainin yung dalawang lane. Dahil sa haba nung bubong. Oo, Ayun parang na, kaya nga siguro itinaas. Para hindi abutin ng dadaang kotse. Nanang ko po. Samang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, Dos por Sino kaya ang kontraktor niyan? Iba-iba pala kontraktor bawat waiting shed Ganon. Napakamahal niyang ginastos para ganyan. Nako, kaya lalong sumakit ng dibdib natin diyan, kumbatsero. Nung nadaanan ko yung mga kababayan natin nag-iintay ng masasakyan, alas 8 pasado ng gabi ng Martes, basang-basa. Nangakapayong, nasa loob ka na, nasa ilalim ka na, nasisilungan ka na dapat ng waiting shed. Basang-basa. Wala ba kayong sense of common? Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy, 5 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw po ngayon ng Huwebes, May 15, 2025. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Laila de Lima, Attorney Chel Jokno, pumayag na maging parte ng prosecution team sa impeachment trial kay VP Sara. Pagbibilang ng boto tatapusin ng COMELEC ngayon. Malacanang handang makatrabaho ang lehitimong oposisyon ngunit hindi ang obstructionists. PNP nagbaba na ng alerto matapos ang May 12 elections. Viva Max star at boyfriend lumutang na matapos mawala ng 1 linggo. At 54 million pesos halaga ng mga pekeng produkto na kumpiska ng NBI. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world.
Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Oras po natin, Pompiang, yung mga tumataya dyan. 7:07, 7:07. DZRH Pangunahing Balita. Pangunahing Balita. Sa detalye ng ating mga balita at 7:13 in the morning, tinanggap na ni na Attorney Laila De Lima at Chel Jokno ang imbitasyon ni House Speaker Martin Romualdez na maging bahagi sila ng prosecution team ng Kamara sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahang magiging miyembro ng Kamara sa papasok na 20th Congress si De Lima bilang first nominee ng ML Party List, habang first nominee naman ng Akbayan na Party List si Jokno. Ayon kay De Lima, tinanggap niya ang alok na mapabilang sa prosecution team bilang bahagi ng kanyang trabaho na itaguyod ang hustisya at reforma, hindi dahil sa pangpersonal na interes. Sinabi naman ng Akbayan na kanilang tinatanggap ang bagong kabanata ng laban para sa katarungan at pananagutan. Bago ito, ilang miyembro ng 11-man House Prosecution Panel ang nabigo na manalo nitong nakaraang eleksyon. Samantala, sinabi naman ni Speaker Romualdez na makadaragdag sa kredibilidad, balanse at lalim ng isasagawang proseso ang impeachment ang mapabilang sa prosecution team sina De Lima at Jokno. Tiyak na ang pagbabalik sa Kamara ni 4-piece Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan matapos makakuha ng halos 1.5 million votes ang kanyang grupo sa katatapos na eleksyon. Sa kanyang ikalawang termino bilang mambabatas o kongresista sa 20th Congress, si Libanan ang tatayong lead prosecutor sa nalalapit na Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Libanan ay isa sa 11 kongresista na naatasan noong Pebrero na lumitis o umusig kay VP Sara na sinampal ng 7 alegasyon batay sa impeachment complaint. Sinampal ha? Ngunit makalipas ang ilang linggo, si Libanan ay binigyan ng informal title na lead prosecutor at hindi lahat ng 11 kongresista na tatayong prosecutors ay nanalo sa kanilang re-election bid sa katatapos na eleksyon. Dalawa sa mga ito ay nalaglag, ngulit papalitan sila ni incoming House members Laila De Lima and Attorney Chel Jokno. Target ng COMELEC na matapos ang canvassing o bilangan ng boto ngayon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, natanggap na ng National Board of Canvassers ang halos lahat ng 175 Certificates of Canvass o COC. Bunsod nito, inaasahan niyang matatapos ang canvassing hanggang mamayang gabi. Kung sakali, ito na ang pinakamaaga at pinakamabilis na canvassing at maisasagawa na rin ang proklamasyon sa lahat ng mga nagwaging senador bukas habang isusunod naman ang party list. Yon. Samantala, ibinaba na rin ng PNP ang heightened alert sa heightened alert, ang full alert status nito 2 araw matapos ang eleksyon. Dahil dito, balik na sa kanilang regular na duty ang mga pulis. Paglilinaw ni PNP Public Information Office Chief Colonel Randolph Tuanyo, nakadepende pa rin sa mga police regional directors kung nais nilang mapanatili ang full alert status sa kanilang mga lugar. Hindi naman kasama rito ang National Capital Region na mananatili pa rin sa full force deployment ng mga pulis dahil sa nagpapatuloy na canvassing at proklamasyon ng mga nanalo. Welcome kay Pangulong Bongbong Marcos sa mga legitimate opposition habang lalabanan nito ang obstructionist sa administrasyon. Ito po ang tugon ni Undersecretary Claire Castro sa tanong kung paano maaapektuhan ang legislative agenda ng pamahalaan sa pag-upo ng 6 na kandidato ng alyansa sa katatapos na senatorial race. Ayon kay Castro, inaasahan nila ang presensya ng mga lehitimong oposisyon, ngunit hindi ang obstructionist na gagawa ng fake news, magtatago sa pangalan ng oposisyon at ang inilalaban ay sarili lamang nilang interes. Inaasahan din po ng administrasyon ang presensya ng lehitimong oppositionist. Pero lalabanan po ang mga obstructionist na nagtatago sa pangalan ng oppositionist. Mga obstructionist na maaaring pansarili lamang ang kanilang ilalaban. Ang tinig ni Yusek Claire Castro habang nakatitig kay Eden Suarez.
Nasamsam ng NBI ang mahigit sa 54 na milyong pisong halaga ng fake products sa Parañaque, Maynila at Malabon. Na-recover ang nasa 3.5 million pesos na halaga ng peking Oakley products at mga peking produkto ng Gucci at YSL na nagkakahalaga ng halos 52 million pesos. Kaugnay nito, pinaalalahanan ni NBI Director Jimmy Santiago ang publiko na iwasan ang pagtagkilik sa mga counterfeit products. Pero 52 million ba ito? Baka naman dahil fake yon, 2 million lang Mura yon. lang yan, mga 50,000 lang yan. Pag pinaghalo-halo mo. Pinresyohan nyo ng presyo original eh. Presyong urig ito, Director Direktor, wala ba tayo dyan? Alam nyo naman kami, nagsusuot naman kami ng fake. Nasa nagdadala lang yan. Nagdadala lang yan. Sa ngayon ay wala pang pahayag ang NBI kung nasamsam na ba ang kaso ng ano ba ito? Nasampahan na ng kaso ang mga store owner at operators na sangkot sa pagbebenta ng naturang mga fake products. Makibalita nga tayo sa mga palengke. Unahin natin ang palengke ng Cartimar. May mga nagtitinda pa ba ng bisikleta dyan? Meron. Nadaan ako doon nakaraan. Meron. Mga pusa. Wala na. Mga isda. Meron pa rin. Isda pwede. Oo. Pero yung mga mayna, buhaya, Wala na. yung isdang nangangagat, anong tawag doon? Ayos lang na. Yung piranha, wala na. Wala na. Oo. Grabe naman. Naubos na ni Jen. Naubos na. Pinapaksiw yata. Yan yung piranha. Oo nga. At yan sa Cartimar, Kala ko dati nung may magbigay sa akin yan, peke hinaluan ko pa ng ibang isda doon sa sa aquarium. sa pagising mo. Dahil ginaganon ko sinasawsaw ko yung kamay ko, tinitingnan ko kung kakagatin ako Hindi na makinagat. Wala takot Nung pagising mo? Nung pagising ko, yung isdang lalangoy-langoy doon na mas malaki ng mas malaki ka sa piranha. mas malaki sa kanila, kalahati na lang. So totoo pala. Totoo pala, hindi pala fake. Oo. Bira. Si Galing nga daw dyan sa Cartimar yun si Giselle, paboritong puntahan ng Cartimar ngayon. Bakit kaya? Kasi marami siopaw dyan kasi hinahanap ko yung pusa. Wala na. Ew! Sabi ni Giselle, hindi yung pusa hinahanap ko. Yung baboy. Dahil asa na yung mga nagtitinda ng baboy dito. Andyan sila Kapeli tsaka sila Kameli. Dati dyan sa Cartimar. Hindi, wala na. Pinakapaborito ko dyan yung homemade Tocino Langgonisa tsaka yung homemade na corn beef. Hindi, at isip-sip mo, karne ng baboy na gawa ng corn beef. Oo. Yung sariling gawa nila, hindi yung dilata. Sariling timpla nila. Baboy yan tinitinda, nakagawa ng corn beef. At homemade. Alam niyo natin kung bakit hinahanap ni Giselle ang mga nagtitinda ng baboy. Wala na raw. Wala na. Alamin niyo natin kung bakit. RH15 Giselle Ricafort. Kami Giselle! Nako, Jerry, katunying ilang pwesto na ng mga retailer ng karne ng baboy yung napilitang magsara dito sa Cartimar Market, Pasay City dahil daw yan sa pagkalugi ng kanilang kabuhayan. Sa sobrang mahal daw kasi ng karne ng baboy ngayon, halos wala na silang tinutubo pang bayad sa pwesto at kanilang mga tauhan. Sobrang tumal pa ng demanda. Problema rin nila yung pandidistik daw ng Department of Agriculture na sumunod sila sa MSRP na pagsamantala munang itinatitigil ng kagawaran. Ilan sa retailers ng baboy yung lumipat muna sa pagtitinda ng manok, susubukan daw nilang makabalik sa pagbebenta ng karne ng baboy kung bababa pa yung presyohan. Pakinggan natin yung isang naabutan natin na lumipat na sa pagtitinda ng manok. Dito muna ako sa manok. Siguro pagsamantala, okay na yung medyo bumaba siguro yung baboy. Saka na lang ako magbubukas. Nanawagan naman yung iba pang mga retailer dito na ngayon sila plano ng DA ang pagpapakalma sa presyo. Una sana nitong silipin yung presyo sa farm gate upang maapektuhan din ang presyo sa sabit ulo na kanila namang pinagbabatayan. Ang sabit ulo daw ngayon sumipa pa sa 340 kada kilo at nag-abiso pa raw yung kanila mga supplier na magtataas pa ng panibagong 10 piso kada kilo bukas. 430 ang kada kilo ngayon ng liempo habang 380 naman ang kada kilo ng pide at katsima. Pakinggan natin yung ilang bahagi ng panayam natin sa ilang retailers.
O di paano kami, yung expenses namin, napakalaki dito sa palengke. Kaya hindi namin talaga kami makakot. 30 pesos lang ang ano namin. Ang tubo namin sa isang kilo. Para mabunga ba? Damihan ng produksyon. Oo, para mabunga ba ang Ito si Giselle Ricapoy para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Giselle Ricafort. Narito naman, mula sa Kamuning Market. May nagtitinda ng 20 pesos per kilo na bigas sa Kamuning Market. Baka dito lumipat yung mga tinitindang pusa do sa Cartimar. Ano? Pusa pa rin. Kamuning eh. Kamuning! Pero andito si, teka parang hindi gumagalaw si Vala. May nag-buffering ba yung kanyang kwan? Oo. Phone pads na lang? Audio na lang? 20 pesos per kilo na bigas, mabibili na rin sa Kamuning. RH5 Val Gonzales, Kaminbal! Wala nang humpay yung pagdating nitong mga senior citizen na target na bentahan na ng murang bigas, 20 pesos na kada kilo ng dito sa Kamuning Market, dito sa kadiwa ng Pangulo na nakaset up dito sa loob mismo ng Kamuning Market dito sa Barangay Kamuning, Quezon City. At tuwang-tuwa itong mga senior citizen na bagamat medyo hassle sa kanila, nakukunan pa sila ng mga IDs, ay tuwang-tuwa sila dahil yung iba magagamit na raw dun sa pagbili ng kanilang ulam, yung kanilang matitipid dito sa pagbili ng 20 pesos na kada kilo ng bigas dito sa Kamuning Market. Si Nanay, tagasan po kay Nay? Located po dito po sa Kamuning. Dito sa Kamuning din? Opo. Ilan po yung bibili ninyo? 5 lang. 5 kilo, so 100 piso. Oo, magkano po yung natipid na ninyo doon kumpara doon sa binibili po ninyo dati? 60 po yung binibili po namin. So, laki pong tipid Aba, ng... malaki. Pesos kada 1 kilo. Kung 5 kilo ito, 5 times 4 is 200 pesos. Yung natipid ninyo dun sa binili po ninyo. Ilang araw po ninyong itutumpin yan? Kasi ano po marami po kami sa bahay. Gaano po kahalaga ang 20 pesos na bigas na mabibili ninyo? Napakalaki pong halaga po yun para sa amin po. Kasi po yung mahal po yung bilihin po. Katulad po niya, wala po akong trabaho. Isa lang po yung nagtatrabaho po sa amin. So yung 20 pesos ay yung natipid ninyong 200 pesos ay pwede na pambili po ng yung mga ulam. Ulam naman, oo. Diba? Anong pangalan po nila, Nanay? Joy po. Joy. Oo, ayan. Del Monte. Si Mayor yun. Val, hindi ko lang narinig masyado kanina. Ilan daw sila, gaano daw nila inuubos yung 5 kilo na yon? Ilang araw? Isang linggo na raw eh. Isang linggo? Na raw nila tipid. I-consume dahil ilan lang sila na kumakain. Biruin mo. Nakatipid siya ng 200, ano? Talaga. Sa isang linggo. Ang laking tulong nga. Ganon din yung damdamin ng ilan doon sa ating mga kababayan. Kaya pumipila ngayon yung ating mga senior citizen dito sa EasyNet app na kadiwa ng Pangulo. Ito yung dating NFA outlet dito sa Kamuning. Yun pala. Ito yung nagtitinda rito. Oo. At alamin din natin kung dito sa may nagtitinda. 24 hours po itong palengke. Kahit anong oras po ba pumunta rito yung ating mga kababayan, meron po silang mabibili. Kami nung bukas dito sa umaga ay 5 ng umaga bukas na. 5 Tapos a.m. ang trato namin ay 7. Nakakabili pa. Yung pong buong oras po na yan hanggang mamayang gabi, meron po kayong may bibigay na 20 pesos. Siya kayo merong. Marami. Yan po yung sinusupply ng Department of Agriculture. Yes, sir. Paano ho yan? Mula ho kanina ako tumayo rito, nasa 45 minutos na.
ang binibili lang ho yung 20 pesos. Paano yung ibang paninda niyan? Hindi nakikita. Wala tayong magagawa at tayo ng dalawa ng panahon eh. Yun. Talaga. Tama. At least may benta. Kaya ating paglilingkuran ng ating mamamayan. Aba, pwedeng maging senador yan. Ating pangalansya, hindi lang sabi ng direksyon. Ating kapalanan sa buhay. Tayo. Ano, Val? Laban ka pa? Ano, Val? Para sa bayan niya si Kuya. Para sa bayan. No? Taga Batanggenyo. Batanggenyo eh. Hanggang ilang kilo pwedeng bilhin? Sa akin ng probinsya ng Batangas, lalo ang Batangas City, nahirit ho ng ganitong presyo ng bigas. Hinihiling ho sa akin ng mga Batanggenyo. Kahit gusto makabihabi ka ng ng Pangulo. Dapat meron din sa Batangas. Sakit ng ano, pagkakaya ng kagagayat o ng pilot. Oo, tama. Nag-iibot na ho ako sa mga pagkakari yan. Ayan, no, siya yung may-ari. Pasubo ka ngayon, Val. Ano, ayaw ka? Ngayon, maayaw ka. Emotional pa itong si may-ari. May may-ari itong Ayan na. Ayan pa. May pasensya na ako. Likod bayan din. Ayan. Kaya alam ko doon, pagkalikod sa bayan, Barangay Kapit, Tagawat, sa Kuyan. Likod bayan din. Ayun. Kaya bahagi ng kanyang paglilingkod bayan, yung tuloy-tuloy na pagbibenta niya sa bigat sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo. Any moment from now, ilang mga opisyal, matataas na opisyal ng Department of Agriculture. Hanggang ilang kilo ulit, Val, ang pwedeng bilhin? 10 kilo. 10, bawat isa. Ayun. 10 kilo at kahit magpabalik-balik, no problem. No problem. Ayun. Basta sila ay yung mga target na most vulnerable. Particular na ang mga senior citizen, mga PWDs at yung mga buntis. So yan ang sitwasyon. Mamaya darating din dito yung mga opisyal ng Department of Agriculture para tiyakin na mayroong sapat na supply ng 20 pesos na bigas dito sa isang palengke dito sa Kamuning, Quezon City. Ako si Val Gonzales, DJRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita! Ba't ba'y sinasama pati mga buntis sa pagbili ng murang bigas? Kung kasi sila kumbatyero, dalawa kumakain sa kanila. Ibig ba nilang palitawin malakas na kumain ng buntis? Alam mo, kailangan ng mga buntis ng mga nutrients, dagdag mga carbohydrates para po sa kanilang nasa sinapupunan. Ano? Susunod! Tito Boy! Ito daw pong Viva Max star na nawala. Itinanan yata ng boyfriend to nagpakita na raw dahil nahanap ng nanay. Ayun. Tagal-tagal din ha. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita! Chityampwa, 7:30 na ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ay. Malapit nang magtagulan pero sabi ng Pag-asa ay hindi pa raw po official ang pagiging yung rainy season. Hindi pa. Yung daw mga pag-ulan-ulan na yun talagang wag daw kayong nang-aano kayo parte lang daw talaga ng ng Mayo yan. Yan daw ay mga pulo-pulong daglian na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, lalo na sa hapon o gabi. Yan. Kaya tag-init pa pero walang problema yan. Si Sherwin ay nagdidikit pa rin. Init-dikit sa tag-init. Nasaan na, Sherwin? Go, go, go! Ole, ole, ole! Ole, ole, ole! Buenos dias, Paquito Diaz! Dito sa Mexico! Andale! Speedy Gonzales! Andale! Uy, Mexico! Pampanga! Yan na, sa mga nais magpadikit ng visa race sticker ang kailangan nyo lang gawin. Masarap din ba sisig dyan sa Mexico? Ay, napaka-ano dito, napaka-aliwala. Hindi, masarap din ba ang sisig kako dyan sa Mexico, Pampanga? Oo, nako, ang lutong Kapampangan, ano ba, may sinasabi sa din, yung masarap sa kanila, sinabi ko kanina. Masanting.
Gwapo. Malago, abe. Naimas. Malago. Ano sabi? Pinaghalo-halo. Nalito na ikaw. Nag-Ilocano na. Basta may Kenny. Pero ang kailangan lang gawin natin mga listeners, tumakbo dito sa may malapit sa may barangay Tarian, sa may tapat ng Santa Monica Church, dito sa may malapit sa munisipyo ng Mexico, Pampanga. At nandito yung terminal ng biyaheng mga San Fernando na jeep. At dito tayo nagdidikit ng DZRH sticker sa mga sasakyan. At hindi lamang mga grocery at mga instant premyo ang inyong makukuha. May chance pa kayo manalo ng 1,000 pesos kapag kayo natawagan sa ating kadikit ng Init-Dikit. Natawag sa telepono promo mamayang hapon sa mga programa ng break time, ng public service hour at ng Balensyado. So ano pang hinihintay nyo? Magtungo na dito sa may barangay Tarian, dito sa may tapat ng simbahan ng Santa Monica, sa may munisipyo ng Mexico, at magpadikit ng DZRH sticker sa inyong mga sasakyan. Aris number 6, Sherwin Battle Faro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Totoo ba kung batyero na ang pondo ng alyansa ay 20 billion? Ganun kalaki. 20 billion? Bakit? Totoo ba yan? Ganun kalaki? Bakit ganun ang nangyari? Kaya nga, anyari. Yun po ang... Saan napunta? Lalo na daw po dyan sa Mindanao. Kaya dapat merong magpaliwanag dyan. Yun ang, Totoo man na 20 billion yan o hindi? Oo, yun ang malaking tanong. Oo. Dahil sa... alam nyo, pagkatapos ng eleksyon, meron tinatawag na post-mortem. Meron silang post-mort. Inaalam, saan ba tayo nagkamali? Saan ba tayo nagkamali? Correct. Oo. Ang pumuputok ngayon na balita, sisihan. Talaga. Magkakasisihan talaga yan. Sino ba in charge siya sa Mindanao? Ba't ganun ang inabot natin diyan sa Mindanao? Lalo pa nga't yung binabanggit natin kahapon na sa kasaysayan, laging ang nasusunod dyan lalo na sa ilang parte ng Mindanao, lalo na dyan sa BARM, kung ano yung sinabi ng administrasyon, nasusundin ng mga local political kingpin sa mga lugar na yan. Kaya kung ganun kalaki ang pondo, nanong malyari? Biglang naging kapampangan. Pero ako, kumbatsero, yung nakita ko yung 20 billion, medyo nagitla ako Kung totoo man yun, saan kinuha yun? Saka gagastos ba ng 20 bilyon para sa senatorial campaign ng gobyerno? Ewan ko Ewan ko lang. Saan galing yun? Saan kamay ni Bathala nila kinuha yan? Saan kinuha yun? Yung pa isang tanong doon. Ay, teka muna, andito na pala siya. Si NFA Administrator Larry Lacson ay nasa linya natin. Administrator, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Hi, good morning, Katunying, Ka Jerry. Magandang umaga po sa ating lahat. Opo, mahingi lang po kami ng update dun sa 20 pesos per kilo na bigas. Kumusta po ang dispersal, distribution? Okay. Maganda po yan, no? Topic natin yan. Talagang pinakamainit ang P20 na bigas po na yan. 20 bigas meron na. Ang dispersal po ngayong araw na to sa Kadiwa, ngayon magiging 32 na ang magbebenta nito. At sa NCR at mga karating na region, I think Region 4 at saka Region 3. So mga 32 Kadiwa na po ang mag-open. Aside from yung naumpisahan po sa bandang Cebu, ngayon po yung nakapag-reposition na tayo, nandun na po ina-unload ang ating 35,000, no? Isang boatload ng bigas sa Cebu province, at in particular nasa Cebu City na po. And then nagpe-prepositioning kami sa Siquijor, sa Southern Leyte, Bohol. So ito po, ituloy-tuloy na. Apo. Mga gaano po, yung po bang mga dinidiskarga mula sa Luzon papunta po sa Visayas na mga bigas, Mindoro yata galing admin? Yung po ba bayad na?
Ano po ito, no? Nanggaling po ng Mindoro yung karamihan. In fact, at least 100,000 bags. Initial pa lang po yung dumating, 35,000 bags. Pero meron po manggagaling din sa ibang mga rehiyon papunta ng Visayas, no? Meron po manggagaling ng Region 12, meron po manggagaling ng Region 10, I think a little from Region 9. So, iba-iba po ang sources. Doon naman po sa tanong na ito po ibayad na, ito po ay aming releases kay FTI. May arrangement po kami ni FTI. So sa ngayon po, initially pag nagwi-withdraw po sila, hindi po muna yan nagbabayad. Pero nakalista po yan, nakakuentas klara at sisingilin po natin sila. Para sa tindahan, para sa tindahan, sabi siguro ni Mr. Joseph Lo ng FTI, Admin Larry, lista mo muna. Wag lang sa tubig, ha? Wag lang. Wala akong pagsusweldo kapag hindi siya nagbayad. Pero marami, administrator, ang dami ho naghahanap at marami ang nananaghili, nagsaselos. Bakit puro dyan? Ba't sa amin wala? Ano daw ba ang criteria sa pagpili kung saan dadalhin yung mga 20 pesos na bigas na yan? Nako, magandang tanong po yan kasi kahit kami, pinag-uusapan po namin kahapon, mahaba rin ang aming mga meeting dyan, halos maghapon po. Ang criteria po dyan, unang-una, yung nabanggit na natin, pagdating po sa Visayas, yun pong willingness ng ating mga local government units to tumaya ng 650 kangahati sa subsidy, no? Yun po yung unang-unang criteria. Pangalawa naman po, kung ang pinag-uusapan natin ay kadiwa, yung mga vulnerable sectors ang inuna natin at yung mga LGUs na sumali po sa atin ng food security emergency, sila po yung na-prioritize po diyan. Pero ito po ay maro-roll out at dire-diretso po ito hanggang December. Dangan nga lang at sabi nga natin, alamin natin ang mga bottlenecks. Kanya pilot natin ito. Ngayon nakikita na po natin, no? May mga kadiwa na naubusan agad. Na natural lang kasi itong mga kadiwa stores natin parang sort of pop-up maliit na lang. Wala akong bodega yan sa likod para imbakan ng marami. So, limited po yung nadadala. So, yun po mga ina-address na po yung mga ganon. Yun po yung mga gusto nating makita. Kaya ang kailangan mas madagdagan ng mga kadiwa center administrator, no? Tama po. Tama po. Tumpak na tumpak. At yun ang lagi kong panalangin, no? Kahit sa meeting, sinasabi ko rin na dagdagan pa natin at yung mga rehiyon na matataas ang volume ng supply namin, maglagay na tayo doon. Sabi ko, dagdagan natin para... Teka muna, yung kadiwa naman madali naman po siguro i-convert yung isang party ng palengke na dati namang may NFA rice. Kagaya kanina, admin, may nireport sa amin sa Kamuning. Sa Kamuning, Yun daw po dating pwesto ng NFA doon, yung retailer ng NFA rice doon, yun ang nilalagyan ng 20 pesos na bigas. Sa dami po naman ng palengke meron at baka ang LGU naman ang namamahala diyan yung mga tawag doon kumbachero, yung mga market administrators, market masters. Ano ba naman yung makahingi na isang pwesto diyan sa mga palengke? Para lang doon sa 20 pesos na bigas, admin, baka pwedeng kayo na mag-initiate noon? Tama po, no? Isa po sa mga napag-usapan na po yan na itap talaga sila. At ngayon po, yung iba doon sa mga nakita ko, no, sa pictures, no, yun na po yung ginawa ng DA. Pero ang point po dito is, paano mapabilis silang maparami? Mapabilis, yun po yung key doon, no, para mas mabilis makarating sa ating mga kababayan na alam ko, hinihintay na nila. At ako naman ay natutuwa rin po na hindi po naging issue ang quality ng ating bigas. Katulad po ng ating sinasabi. Oo nga. Kanina lang yung nakapila dun sa yung nakabili ng 5 kilo. Isang linggo raw nila. Isang linggo nila. Nakatipid sila ng 200, admin. Tuwan-tuwa. Oo, tama. Tama po, kahit ako nga po, kung pwede lang bumili, bibili rin ako. Napakamura po nun at napakalaking bagay po. Alam po natin yan sa sambayan ng Pilipino, sa isang minimum wage earner, yung pong 20 pesos na 100 mo, 5 kilo na. Yun pong kalahatin, kung may 100 ka pa, pwede mo nang pambili ng 3-in-1 na kape or gatas sa anak mo, malaki pong bagay talaga. Last na lang po, yung pong nasa bodega ng NFA ngayon, hanggang kung at the rate
things are going, mga hanggang kailan, gaano katagal po ninyo mabibigyan ng supply ang ating mga kababayan na 20 pesos na bigas? Magandang tanong po yan, no? Pero ngayon ang rate niya, I don't know if this is the magiging normal na rate. Kasi nag-uumpisa pa lang po tayo. Pero ako, ang tingin ko na lang po dyan, ganito. Yung itong stocks na hawak-hawak namin at sa kasalukuyang labas nito, kayang-kaya po yan hanggang December 2025. I think ang estimation ko pa nga dyan, baka lumampas pa ng 2026, no? Yan naman po, kanya nasabi kong lampas pa, depende po yan sa performance ng labas ng stocks ngayon hanggang bago mag-anihan ng tag-ulan. Kasi pag-ani tayo ng tag-ulan at na marami akong nabili dahil na-free ako, abay, kahit lampas po siguro ng 2025, kayang-kaya po natin sa NFA yung supply. Ayos. Thank you so much, Admin. Magandang umaga po sa inyo. Mabuhay po kayo. Salamat po at magandang umaga po sa atin lahat. Pangunahing balita. Alas 7, Engineer Choni Nanggel, 12 minutes bago ang alas 8 ng umaga. Ay. Hey, Ma'am Marilen Lagniton, magandang morning. At magandang morning din kay Kuyang Noel Tulabut ng Pampanga. Noel Tulabut, kumusta na? Magandang morning. Si Engineer RJ Panaligan ng Nueva Ecija nakatutok 24 oras. At saka si Engineer RV Victorino, Kuyang, dyan sa Bataan, nakatutok din. Para din palang si Dr. Jessica Dian ng Ideal Vision na lagi ring malinaw na nakatutok. Ayan. Uy, si Governor Mujib Hataman pala, congratulations. Mabisa pa rin yung jingle na ginawa natin sa kanya. Mabisa. Yung, Hataman. Ingatan ang inyong hataman. At happy birthday din kay Het. Het, wala ba tayo dyan? Wala ba tayo dyan? Wala ba tayong libreng commercial dyan? At happy birthday din kay Kong Doming Mariano. Happy birthday. RD Ronel Tan, magandang morning. Congratulations din sa mga nanalo dyan sa lalawigan ng Quezon. Nanalo din pala yung 4K, kumbachero. Yung 4K? At good morning din at magandang lalaki po kay RD Dong Tolentino. RD Dong. Binabati pala niya si Governor Reynante Tolentino ng Aurora. Ayan. Governor, baka gusto niyo magpapalit ng bubong, ha? Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-cherry loam pre-painted ka na. Meron daw Pahiyas Festival ngayon dyan sa Sariaya and Lucban, Quezon. Ganon. Nanyang umbida itong si Kuyang Jerry Haspio. Tsaka si Eric Dastas. Ayun. Tsaka si Kuyang Els Bartolome naman nakatutok at kanina sa tingin daw niya wala pang 50 si Governor Pam. Ikaw talaga, Kuya Els, masyado kang pala ibig. Kuya Riden Manansala, magandang morning. At kay Kuya Erwin Aguilar, nakatutok si Kuya Boyet, Kuya Berdal Rosario. Hinahanap ka, kumbachero. Ni Kuya Berdal Rosario. Naku, may masamang balita. Meron daw pong dalagita na yan yung susunog sa Caloocan. RH23, Edwin Duque. Come in, Edwin. Sa Jerry, katunying kasalukuyan ng hinuhukay ito bangkay ng hinalang ito yung 16 years old na batang estudyante sa MCO na nawala kahapon, no? Kasagsagan ng sunog dito sa barangay Natibida District sa barangay 81 dito sa Luzon, Caloocan. Unang nakuha kagabi ang isang opet na 64 years old na naupahan din sa bahay ng biktima. Dahil nga doon sa kaopera lang ng kanyang ulo at hindi na nagawag na makalabas pa dahil masikip yung mga iskinita palabas at papasok sa naturang na lugar. Ay dito kay Rosanne Kabunyag, ang pinsan ng biktima, ay sumisigaw pa itong tulong itong biktima.
Pero sa sikip ng daanan ay Nako. halos tarantana yung mga Grabe, kapitbahay ano? at nagkakasalubungan na sa isang iskinita. Kaya ngayong umaga ay dito kay Ginoong Benji Tudla, 5 pa yung sugatan na nasunog na nag-umpisa ito sa bahay ng isang Melanie Nakaymat sa natividad na siya yung nagpapaupa din ng bahay at nadamay yung kanyang pesto bilang mga prutas dito sa naturang lugar. Yung isang commercial building ay nadamay din yung bandang tagiliran at pumasok yung malakas na apoy, pero agad itong naagapan. Lamang ito ng second alarm kung saan ay 100 individual ang nawalan ng tirahan ngayon. Mula sa 50 kabahayan na ngayon pinuntahan na ng CSWD ng Caloocan upang tulungan doon sa pangailangan. Ang panawagan nitong mga biktima ay magkaroon ng relocation, sariling tahanan. Dahil 35 years na raw silang nanitirahan sa lupang hindi nila pag-ari. Kaya ang panawagan nila kay Mero Along Malapitan, tulungan sila magkaroon ng sariling pamahay para mawala na sila sa lugar na halos siksikan at Grabe, ano? Bali, ilan ang namatay, Edwin? Dalawa yung Dalawa. namatay, isang 64 years old na lalaki na nakuha na kagabi. Oo. At itong 16 years Yung old. nawawala kagabi, yung pala yan yung estudyante. Ito na yung hinuhukay ngayon. At nakita na yung nasalat na yung ulo na natabunan ng maraming kagamitan. At dahil doon sa dami ng tubig na ibinuga at nakalubog doon ito sa tubig, pero nahukay na ito, nakita na yung ulat nasalat at yung likurang bahagi nito ay nakitang-kita na. Estudyante dyan sa MCU? Sa likurang bahagi lang ito ng MCU. Isang kalsada lang yung pagitan. Pero yung biktima, yung babae, ay estudyante, nag-aaral dyan? Nag-aaral daw dito sa MCU. Siya yung inaasasahan ng nanay din na nagbabantay sa kabilang prutasan dito sa gilid ng kalsada. Pero kaya kanina yung nanay niya halos sumisigaw sa iyak ng iyak, kaya dito na sa barangay para ma-control yung kanyang damdamin ng malamang positive na yung kanyang anak doon sa bahay na kanilang tinitirahan. Makikita mo halos balita, sabi ng isang residente rito, jumper, halos naka-jumper yung mga nakatira. At yung mismong poste ng Meralco ay kanila na nilagyan ng bubong para hindi makita yung jumper. Pero dahil nasunog, itinuro kanina ng Bureau of Protection na yun ay jumper. At makikita mo kahit palit yung bahay ka, Jerry Katujik, may mga tag-isang aircon yung bawat residente rito sa kaban na natividad. Yan tika follow-up report mula pa rin dito sa Caloocan, uri pa rin sa naganap na sunog, RS-23. Edwin Duque nagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag, puso ko yung nabi. Oy, lumutang na raw yung Viva Max star na si Karen Lopez na iniulat na nawawala, kasama pala niya yung boyfriend nung isang linggong nawawala. Siyempre, marami mag-aalala dyan pag ganyan. Pinablatter kasi nung nanay sa pulis pala, nagtanan. Meron lang daw silang emotional at mental issues. Kaya nagpahinga lang daw sila ng kanilang boyfriend. Ayun pala. Nagkwentuhan lang naman daw. Ayun naman pala. Wala naman daw masamang ginawa. Sino tong magaling na actress na naiinip na raw dahil hanggang ngayon ay hindi pa inaalok ng kasal ng kanyang politician boyfriend? Alamin natin ang detalye mula sa ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning. Isayas ang Mindanao. Kung si Shasha Padilla kay Unglaw ay dead man na wala ng balak pang magpakasal. Ito namang isang veteranang actress. Nangangarap pa palang ikasal sila ng kanyang non-showbiz boyfriend pero isang politician. Well, ayon sa ating source, naiinip na nga raw itong actress na ito dahil pagong ang pagpaplano ng nasabing kasal na noong pa napapag-usapan. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin daw ito nangyayari at hindi pa ito natutupad. Although masaya naman daw si actress sa piling ng kanyang boyfriend na isang politician, lamang ay sobrang init na ito, bagal na ito, pagong na ang usad ng nasabing kasal. Baka ayaw talaga.
Malamang, pero nagmamahalan naman sila. Kaya lang hanggang ngayon, actually, engaged na nga sila eh. Pero wala pang kasalan na nangyayari dahil... Baka naman mga nasa murang edad pa yung mga yan, kaya ganyan, hindi pa sa edad na pangkasal. Nagmumurang edad lang. Nagmumurang edad lang. Ay, nako. Clue! Abay, pagong na nga yung pagong na nga yung panahon. Yung usad-usad ng kasal na ito. Ewan ko ba. Pero bago tayo magpaalam, batiin muna natin yung ating kaibigan na si Mayor Wes Gatchalian. Ayan. Congratulations. At ang ating tatay-tatay na si Congressman Ador Plato. Ay, si Kong Ador. Oo nga naman. Maraming anak yan. Maraming anak-anakan yan. Maraming tumatawag sa kanyang tatay. Tatay, mahal natin yan. Yan ang ating DCRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinio para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Ay, congratulations daw sa SSS GSIS Party List. Meron palang ganun na kumbansero, ha? Bakit? Congratulations daw. Mukhang lumusot. Alam mo at ba kay kung- Zamboanga Mayor-elect Kimer Olaso. Alam mo ba kung gaano kadami ang kailangan boto para makaisang upuan ka? Dapat merong 2%, di ba? Hindi, pag 2% kung batsero, walang makaka 2% yan. Walang makaka 2% yan. Yung binasa mo, hindi makaka 2% yan. Hindi makakakuha ng pwesto ang ito. mangyayari dyan, kausap ko si Congressman Bong Teves kahapon, malamang daw, mga at least 290,000 ang boto mo para makaisang upuan makakuha ka. Ilang ba boto ni Kwan? Kasi dapat 63 seats. Hindi nabanggit ni Mayor Meng Agan eh. Nako. Pero sabi niya, congratulations. SSS, GISS, tsaka kay Mayor-elect Kimer Olaso ng Zamboanga. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! Dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Say, oh yeah, life goes on. Ang oras ay hatid sa